Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Marvel Select Red Hulk and 2 Immortal Hulk. So ang plano natin dito ay gagawin natin siyang comic book style of a repaint. Ito yung ginagawa natin, ito yung proseso. So paggawa ng comic book paint style, we are going to prime with clear primer. So ito yung clear primer na gagamitin natin. Number 1 and 1 flat clear. Then we are going to paint the shadows. After that, highlights layer 1, highlights layer 2, and then fifth step, mag-apply na tayo ng line art. Dito natin pwedeng lagyan ng transition lines, cross-hatching, feathering lines, just like we do in the comic book style of illustration. And then yung next step, top coat to protect yung paint job na ginawa natin. Okay? So first step, apply muna tayo ng clear primer, tapos we are going to let it cure siguro mga 3-5 hours para mag-stick siya dun sa, or mag-bond siya dun sa surface. Okay? So yun muna, balikan ko kayo after mag-cure yung Bosni number 1 and 1 flat clear. Nga pala itong body na to, ito yung spray natin na primer gray kasi gagawin natin siyang gray Hulk. We are done applying the base coat, or rather primer. Two thin coats yung nilagay ko dito, front, back, tapos dito rin sa part ng mga arms, sa feet, tapos na rin tayo. And yung gray, nagko-cure pa. So ito yung status ng gray. Teka, kunin ko lang. Ganito pa siya, okay? So hindi pa to nagko-cure. So actually in the process of curing pa lang, yan, may mga green pa na nakikita. So gagawin natin dito, third coat pa. Okay? Tapos i-bend ko pa rin yung mga joints para ma-sprayan natin yung mga joints. That's for the gray part. Itong green, halos okay na din to. Pwede na to for the application ng mga shadows natin. Again, balikan natin yung technique or yung process ng custom repaint ng comic book paint style. Primer, clear. Tapos na tayo dyan. Next step, mag-apply tayo ng shadows. Yung shadows na i-apply natin, ito yung darker shade ng base coat. So ito na yung base coat natin, ito na yung mid-tone. Kaya kahit anong colors na i-apply natin, basta darker shade, it will work. So yun yung concept natin. So ito yung mga paints na gagamitin natin for the greens. This one is for the shadows, and then the other ones ito. Then thank you again Hero Paints for sending these paints for our custom repaint na mga projects. We have heavy green, grass green, gunship green, and also phthalo green. Tapos for the highlights, we are going to use phthalo green and white, phthalo green and yellow plus white. Tapos for the second highlights, yellow and white. Okay, so yun yung gagawin natin para magkaroon tayo ng mas yellow-green na effect. Ito naman sa red, ito yung darker shade natin. Ito yung mix natin itong dalawa. Either dark blue or intense violet. Yan, mix natin yan. Well, pwede nyo rin naman i-mix yung black. So another way of how to get your shadows is mix your mid-tone or your base coat na paint with black. In that way, mas magiging darker siya. Pero yung preference ko lang, maghalo pa ng iba pang shade like purple para mas may contrast lang. So mag-iiba yung hue compared sa black. Pwede rin naman black kung yun ang preference. Pero ito yung preference ko, purple or intense violet or blue plus warm red. And then after that, ang highlights na gagamitin natin dyan, pink. Or rather, orange pala. Ito, orange and yellow. Yan, orange, yellow. Yan. Tapos, yung pinaka-highlights natin dito will be orange and white. Okay? So, that's, yun yung, succession nung colors, yung paints na gagamitin natin. For the paintbrush, ito yung gagamitin ko. Duvier Taklon number 5. Ito kasing previous na ginamit ko, Berkeley. This is number 4. So medyo maliit siya compared dun sa dito sa number 5. Kasi ito si Hulk medyo malaki. So gusto ko maka-cover agad ng maraming real estate dito sa figure natin. So gagamitin ko number 5. Yung mas malaki compared dun sa previous na brush na ginamit natin.
Yung number 4 kasi ginamit ko yun sa ano, Marvel Legends. Yung Legends medyo mas maliit lang. Pero ito si Select, ang laki. Parang 10 inches. Okay, let's work here sa kanyang back. So I prefer na mag-work muna rito. Kumari bago yung color na ano, no, na i-apply ko. Mag-work muna ako dito sa likod. Kung hindi ko gusto, pwede kong palitan, di ba? I-adjust ko. And then I switch dito sa front. Kumari gusto ko na yan, no. Yan, punta na ako dito. Pwede na ako kasi pwede natin gawing trial yung area na yun. Yan. Pero kung di naman, okay lang din. Kung kunwari no, gusto nyo ay mas dark pa or kaya mas light pa, pwede nyo namang i-revise diba? Pwede naman tayo magpatong ng mga paints. Hindi naman final itong ginagawa natin. This is very rough. Super rough na painting style. Hindi siya yung super precise, super straight lines. So you can do, ako very loose lang ako gumawa talaga, very loose. In that way sobrang relax din nung working process. Hindi rin ako na stress, di ba? And I don't worry about I don't worry too much about saan lalagay yung highlights. Kasi pwede naman magkaroon ng different sources of light, diba? So ito yung first step, mag-add tayo ng shadows. So ito yung gagawin natin pati sa green and sa gray. Yung Gray Hulk, meron na akong meron na akong tutorial. So sa demo na to, let's do red and green. Done na tayo sa shadow. So ito yung front, and we also have the back side here. Tapos ito yung and then ito naman yung mga alt hands. So we have 4 hands and then 1 head sculpt. Okay, so yung next na step naman natin, mag-add tayo ng highlights layer 1. So gamit tayo ng orange and red and white. Where's white? Here. Yan. So try natin, okay? Mix natin tapos pahid natin sa figure. Okay, let's try sa back. So every time na gagawa ako ng bagong execution ng color or of paint, yan, I'll always try it at the back first. So pag nagustuhan ko na, lipat na ako sa front. Pwede ko na ituloy sa front. Okay? So I think this one, okay, pag natuyo siya, ganito. So iba yung iba pa yung pag natuyo yung paint, iba pa yung kulay niya. Minsan nag-shift kasi ng color when the paint is dry. It tends to have a different color. Ito kasi mas vibrant siya, ngayon mas naging muted. So ganun yung rehistro niya. Okay, so meron akong option kung pwede pa natin baguhin, pero for now, I think this is good. Highlights layer 1 pa lang naman siya. So it's just a mix of white and orange. Mas maraming orange. Okay, so pag naglalagay naman ng highlights, ganun din. Never worry too much kung saan maglaland din yung mga highlights. So ang technique lang, kung saan yung mga nakaangat na areas, dun tayo maglalagay. Hindi natin dadaanan itong mga part na to. Okay. So that's why I'm using a fairly large brush para pag nagpahid tayo. So press and flick, halos lahat ng area dito sa part na to sakop na siya. Yan, diba? It's very gestural yung movement ng brushes, diba? Anong brush movement? Never worry too much. Okay, so gawin natin yan sa harap din. So, try natin dito, sige, sa chest. Total, okay na naman ako sa sa kulay niya. Okay.
Pwede natin gawin dito. Okay. That. And be very confident sa inyong mga lines. Okay? Okay, tapos na yung first layer of highlight natin. Ngayon, gagawin naman natin yung second layer of highlights. We are going to use orange and white. So, mix natin yung dalawa. Dapat mas lighter siya dun sa orange na in-apply natin. So, testing natin. Testingin natin for additional contrast. Kailangan pa natin ng isang highlights. Isang layer of highlights. Again, testingin muna natin sa likod for kung gusto na natin yung kulay. I think okay naman yung contrast para sa akin. Mas light siya dun sa naunang, dun sa previous color na sinet natin. So, ang gagawin lang natin dito, mag-add lang tayo ng mga highlights dun sa mga parts na talagang tinatamaan ng source of light. So, dito sa taas, okay. Pwede rin, kahit na wala yung kahit na hindi natin natamaan or di natin na-paint yung areas na may first layer of highlight, pwede pa rin tayo mag-add, di ba? Kaya lagi ko sinasabi dito sa sa painting process na to, maraming sources of light, di ba? Hindi lang naman isang source of light eh. Napakadami niyan, sa baba, sa gilid, di ba? So pwede tayo mag-add ng highlights kung saan nyo gusto. Diba? Para ma-emphasize yung shape or yung sculpt. In this case, yung buong muscle groups, diba? Ang daming nito. Ang daming highlight ng muscles nito, yun. Diba? Okay, ito na yung status ng ating project. So, here's the Green Hulk. Ito naman yung Red Hulk. Teka, zoom out ko lang Yan. And ito naman si Gray Hulk. Okay? So, tapos na to. Yung next na step naman na gagawin natin, na-apply ko na rin yung last na step. Pero dito, de-demo ko lang din. Magamit tayo ng black acrylic paint para gawin yung line art. So, tapos na tayo sa mga shadings, sa mga highlights, sa highlights layer 1 and 2. Now, we are going to apply the line art. So, yung line art, ito yung magbibigay ng comic book na look. Okay, ito yung pinaka-stroke dun sa overall na figure or sa look na gagawin natin. So, try natin dito sa likod ni Green Hulk. Okay? So, same thing. Very gestural din yung pag-apply na mga line art or na strokes. Pwede tayong gumawa ng feathering lines, mga cross-hatching. Dun sa mga deep na parts, press lang natin yung paintbrush and then flick. Okay, press and flick. Okay, so ganun lang din yung ginagawa ko. Not very clean, kitang-kita talaga yung mga brush strokes dito. This is very intentional. Yun yung gusto ko maging look yung maging finish ng custom repaint natin. Okay, dito sa likod. So sa mga deep na parts, dun ko siya nilalagay. Pwede rin naman dito sa part na to. Yun, dadagdagan natin ng mga lines. Dun sa mga areas na malaki yung negative space, pwede natin dagdagan ng mga lines. Kunwari dito, diba? Yung mga feathering lines. Yan. Para makapag-add dun sa comic book look. Okay, so that's it. Yun na yung pinaka-final step na gagawin natin. And after that, mag-a-apply na tayo ng i-cure lang natin to, and then after that mag-apply na tayo ng top coat. Yung top coat na gagamitin natin dito ay ito, Bosny No. 1-in-1 Flat Clear, two thin coats, and then let it cure. Siguro mga recommended ko 24 hours for curing, and after that pwede na natin i-photoshoot and
let's take a video. Actually dito may re-revise pala ako. Yeah. Kulang pa ng deep na parts dito. Ayan. Gawin na natin. Dito sa ilalim ng chest. Kasi usually dito sa ilalim ng chest, very dark yan. May mga, pwede namang magkaroon ng mga reflection eh, di ba? Maraming sources of light. Right. Alright, happy na ako dito. And patuyuin natin, tapos lagyan natin ng top coat. After that, photoshoot na. Let's take a final video. And then ipapackage na natin para madala na natin sa client. Okay? Ready na for delivery. So that's it mga ma'am sir. Tapos na natin lagyan ng top coat. And ito yung front ng Green Hulk. The side, back, and the other side. Tapos dito naman yung ating Red Hulk. Wala namang nabago sa articulation. Ganun pa rin mga ma'am sir. Ayan. This is the front. Okay, taga. Halapag ko lang to. Nalagay lang natin yan. Front. Ayan. Side. Back. Yan yung texture ng pants. So sa ginawa ko sa pants, ganun din halos. Naglagay lang din ako ng dry brushing para ma-emphasize din yung mga texture ng pants para mas lumabas. Yan o. Tapos ginawa ko ulit yung technique natin na shadows, highlights 1, highlights 2, and then line art. Yun lang. Paulit-ulit lang sa iba't ibang mga parts. Ganun lang din gagawin natin. Shadows, highlights 1, highlights 2, line art. 4 na steps para makapag-create ng gantong finish. So here's the back. Okay. Last, ito yung Grey Hulk with the cyborg face. Yan. Meron na rin akong tutorial nito kung ano yung mga colors na ginamit ko on the previous video. So naglagay din ako ng, para sa mga darks, nag-apply na ako ng gray and violet or intense violet para magkaroon ng additional visual contrast. Kasi pag black lang, it will become parang very dull yung color. Parang siyang black and white na. So nag-add na lang ako ng purple para mas merong yun nga, contrast. And then yung kanyang pants, color blue dito sa green, purple. And then dito sa black version naman, yung pants niya gray. So iba-iba sila ng color ng pants. So, ito yung cyborg head niya. Tapos ito yung mga iba't iba nilang accessories. So fist hands. Okay, fists. You have the fists. Fists ng Red Hulk. Tapos yung dalawang, ito yung cyborg head ng Green Hulk. Okay. And then ito yung normal head, angry head ng Grey Hulk. Okay. Then you have the green fists. Alright, that's it. So yun na yung ating, teka, line up lang natin sila dito. May paint din kasi, lang. So that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.